No? I hope and pray na maging malinaw sa inyo itong bagay na ito. No? Kung merong gustong tumakbo sa inyo, you know what? One day, maging barangay chairman, then go. We will hear para backupan kayo. And I thank God, na manalo kayo. I pray na manalo kayo. Why? It's because para magsimula yung totoong pagbabago sa inyong community. Sino yung dapat na maiupo sa pwesto? Yung mga tao na meron takot sa Diyos. Hindi yung mga ganit sa pera. Did you get these things? But huwag niyo sabihin sa akin, Pastor, ikaw na lang ang tumakbo. Please, don't say that. Alam ko kung ano yung katawagan ko sa Panginoon. Are you with me? Kung meron mga pastor na tumatakbo, not me. Hello? Hello? Please. Amen? Kung gusto niyo palitan yung inyong, barangay official sa inyo, then go. On sa next election, go. Are you with me? Siguraduhin niyo na nakarinig kayo sa Panginoon. Siguraduhin niyo yung grace ng Lord ay meron sa inyong buhay. Amen. Upang sa ganun, hindi mabaliwala yung pagtakbo na gagawin niyo. Can you say amen to that? No, hindi lang puro papogi, hindi lang puro paganda. Be sure na meron kayong gagawin. Be sure na nandiyan kayo as a set man of God. Amen. Hallelujah. Look at this. No? That's why, yung pinaformulate natin ngayon na yung ating, what is that prayer meeting, ay gagawin na per cell groups. You know what? Ako po ay seryoso sa bagay na yan. True. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Na this time, yung mga cell groups, kayo na mismo ang magkakandak ng prayer meeting. Iba yung araw ng cell groups, iba yung araw ng prayer meeting. Malinaw? Malinaw po. Para saan? Upang sa ganun mag-gather kayo at kayo mismo ay manalangin na pare-pareho o sabay-sabay na kung saan nagpapalakasan kayo. Amen. And be sure na alam nyo kung paano makipag-cooperate. Why? It's because hindi mangyayari itong mga bagay na ito. Wag mong sabihin sa akin, Pastor, paano ko mapoposes yung land? Pastor, paano ibibigay ng Diyos sa akin yung mga tao? Paano ibibigay sa akin yung syudad? Paano ibibigay sa akin itong mga bagay na ito? Listen, una, para mangyari yung mga bagay na ito, in one word, matuto kang sumunod. Obedience is the key. Most of the time, ang gusto natin shortcut. Ayaw natin yung long cut. Tama? Kasi kapag sinabing shortcut, madalian. Diba? Bakit sinabi ng Diyos sa bayan, ng Israel, umikat kayo every day for 6 days? Tama ba? O for 7 days, sorry. Tama ba? And sa loob ng ikapitong araw, 7 times kayong umikot. Remember that? You know what? Wala naman doon sa pag-ikot nila yung pagguho ng muog eh. Kahit nga 100 times silang umikot eh. Hindi pa rin babagsak yon. Pero tinitignan lang ng Diyos yung kanilang puso. Hanggang saan sila susunod sa Panginoon. Are you with me? Nakita mo ba yung puso mo ngayon hanggang saan ito susunod sa Diyos? Tama ba? Nakita na ba natin ngayon yung puso natin hanggang saan ito handang sumunod sa Panginoon? Kung ang puso natin ay laman pa rin complain dito, complain doon, better for you na ayusin mo yung puso mo. It's because hindi na ito yung oras, yung time, para tayo ay mag-complain pa rin na mag-complain. Ito ba naman to si Pastor? Hindi na maintindihan. Amen? Sa sundalo, o sa mga sundalo, obey first before you complain. Yun yung kanilang motto. Ano yung motto natin? Complain first before we obey? Hello? I hope and pray na hindi ganon. First, alam natin kung paano sumunod bago tayo mag-complain.
In fact, kung sumusunod ka, hindi mo alam kung paano mag-complain. Tama ba? It's because yung ginagawa mo malinaw sa iyo na yun ay nagmula sa iyong Diyos. Tama ba? Hello? No? Acts 17. Are you there? Acts 17, verse 1 to 4. Are you ready? Dumaan sila sa Amphipolis at Apollonia at dumating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo tuwing araw ng pamamahinga ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila. Mula sa kasulatan, pinatunayan niya na kinakailangan magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo. Are you with me? Look at here on verse 4. Naikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang maraming Grego na sumasamba sa Diyos at di ilang pangunahing babae. Anong sabi rito? No? Gayon din ang maraming Grego na sumasamba sa Diyos at di ilang pangunahing babae. Look at kung paano naapektuhan ni Pablo ang alin, yung mga set man sa kanilang mga lugar na pinupuntahan. Are you with me? Look at here on verse 12. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Grego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Now, tanungin ko kayo, kalooban mo ng Diyos na mismo yung mga nasa matataas na lipunan ay makakarinig din ang salita ng Diyos? Yes. That's why, huwag niyong piliin yung mga tao na babahaginan ng salita ng Diyos. Tama po ba? No? Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kahit nasabi mo siya ang barangay chairman sa inyong lugar, ang salita ng Diyos ay para din sa kanya. Kung siya yung homeowner officer sa inyong lugar, ang salita rin ng Diyos ay para sa kanya. Kung siya yung city councilor sa inyong lugar, ang salita din ng Diyos ay para sa kanya. Huwag niyong piliin kung siya ay mayor, congressman, o mas mataas man. By God's grace, darating ang araw, darating ang panahon na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng araw at panahon para maapektuhan ang mga taong ito na nasa posisyon. That's why ngayon, tignan muna natin yung nasa ating field, yung nasa ating ground. Sino yung set man sa ating lugar? Bakit natin kailangan ma-identify yung set man o yung leader sa ating lugar? Dahil sila ang gagamitin ng Diyos para magsimula ng pagbabago. Why? Once na ang puso nila, ang isipan nila ay hinipo ng Diyos, binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang spiritu, sa pamamagitan ng kanyang salita. Listen to me, maging ang mga tao sa inyong lugar ay ganap din na makasusumpong ng pagbabago. That's why huwag niyong hintayin na isang araw lumapit sila sa inyo. Kayo ang lumapit sa kanila. Mag-offer kayo, ano yung maitutulong namin? Did you get this point? Oh, magkaroon kayo ng genuine concern sa inyong komunidad. Para saan? Dahil plano din ng Diyos na mabago ang inyong komunidad. Hindi lang kaligtasan patungkol sa inyong pamilya ang dumating, kundi maging sa inyong komunidad, sa inyong syudad, sa ating syudad, by God's grace. Amen? Are you with me? Are you still here? Are you listening? No? That's why I hope and pray ngayon pa lang, malinaw na sa inyong puso at isipan, sino ba yung set man? Sino ba yung leader sa aming community? Sino ba yung barangay leader sa amin? Sino ba yung mga homeowners leader sa amin? Sa inyong subdivision, sa inyong community. Now, mas maganda kung kamag-anak niyo. Kung kamag-anak niyo, mahirap bang kausapin yun? Pera na lamang kung hindi maganda ang patutuo mo sa kanya.
Tama ba? Kung minsan dito nagkakaroon ng problema, pero kung maayos ang relasyon mo, ang patotoo mo sa Kanya, hindi ka mahihirapan na ilapit niya ikaw sa mga tao na leader sa inyong community. Tama po ba? Ipakita mo sa Kanya kung ano yung nais ng Diyos na mangyari. Sabihin mo sa Kanya, naniniwala ako na merong gagawin ng Diyos sa ating lugar. Naniniwala ako na may magandang plano ang Diyos sa ating komunidad. Why? It's because yun lang din ang sinabi ko sa mga tao. Hindi ako kinakailangan gumawa ng istorya sa kanila. As long na meron akong pattern. Ano yung pattern? Sabi ko, from the start, wala akong ibang pattern, kundi ang salita ng Diyos. Huwag kayong mag-isip o umimbento ng iba niyong sasabihin. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Ang kailangan lang, alam niyo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi niyo kinakailangan mag-imbento. Amen. Can you do that? Sino yung nahihiya? Let me see your hand. Be honest. Be honest. Sino nahihiya? Let me see your hand. It's okay. Sino nahihiya? Let me see your hand. Okay? 1, 2, 3, tatlo lang. Ibig sabihin lahat, tayo makapalamukha natin? See, natawa kayo? Why? To change our city, to change the destiny of this community, of this city. Listen, kailangan mo na makapalamukha mo. Why? Bakit ko sinabi yan? Yes, I use that term. Amen? Pero yun ang totoo. Pag ba tumayo ka sa harapan ng mga tao na binabahagi na mo ng salita ng Diyos, anong ginagawa mo? Nakatalikod ka, nakaharap. Nakaharap. Why? Dahil ang unang-unang pinipresenta mo sa kanila, ang iyong pagkatao. Pastor, ibang usapan yon. Listen, may problema ka. Kung ang kaya mong gawin, kaya mong tumayo sa mga bina-Bible studyhan mo, and yet hindi mo rin kayang kumatok saan? Sa pintuan ng mga tao na ito. That's a big problem. Amen? Amen. Hindi ko sinasabi, you know what, na mga tukan ng bahay-bahay. Ang sinasabi ko, hanapin mo yung self-man sa inyong lugar. Sabihin mo, you know what, kung ano yung nilalagay ng Diyos sa puso mo. Kung pagtawanan ka niya, then hanapin mo yung panibago. Manalangin ka para sa iyong lugar. Meron tamang panahon sa lahat ng oras. Amen. Amen. Sino magsisimula ng pagbabago sa ating komunidad? Sino? Papadala si Superman? Si Batman? Hello? See? Tama, mali. Most of the time, iniaasa natin sa ibang tao kaysa magtiwala tayo sa Diyos sa buhay natin. Tama ba? You know what? Kahapon, sino rito yung naririto kahapon sa NFE? 1, 2, okay, 4, 5, 6. Listen. You know what? Hindi ko makakalimutan yung sinabi ko sa mga estudyante. You know what? Why? Kung meron mang hindi babalik sa kanila, it's okay. But for me, ginawa ko lang yung trabaho ko. Ano yun? Sabihin sa kanila yung katotohanan. Tama? Tama ba? Amen? Meron doon isang alanganin. True. But you know what? Derechahan. Sinabi ko, in the Bible, no, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Walang bakla, walang tomboy, o walang bakla. Bakit kayo sinabi? You know what? I know na merong inilagay ang Diyos sa puso ko na katotohanan at yun yung dapat kong bitawan sa kanila. And I thank God kung isang araw makikita ko na ang tao na yon ay ganap na mababago ang kanyang buhay.
Nagtatawanan yung kanyang mga katabi. But you know what? Wala rin silang pagkakaiba doon. Why? It's because you know what? Nung sinabi ng Santong Espiritu sa akin, tanungin mo kung sino may bisyo sa kanila sa pagdadrugs. 3 sa kanila nagtaas ng kamay. Amen? I'm just obeying. Are you with me? Then, 3 sa kanila ang nagtaas ng kamay. Sabi kong gano'n, listen. No? Huwag niyong isipin na mas mabuti kayong tao kaysa sa tao na ito. Dahil pare-pareho lang kayo. Why? It's because some of them natatawa sila. Kasi natatawa sila dun sa personalidad ng bata. Sabi ko, kinatayo ko yung bata sa tabi ko, Kuya, halika rito. Sabi ko gano'n, makinig kayong lahat. Natatawa kayo sa kanya. Why? Kasi malamya siya. Makinig kayo. Sa tingin nyo, kasalanan yung ginagawa niya, pero kayong lahat na naririto, wala ba kayong kasalanan? Ano? Tumahimik silang lahat. Amen. Kailangan mong sabihin kung ano yung nilalagay ng Diyos sa puso mo. Kung yun ay katotohanan, kung minsan iniisip pa lamang natin, parang ang hirap bitawan, but you know what? Mas dapat na hindi ka magdalawang isip na yun ay bitawan. Why? It's because alam mo na merong mangyayari sa buhay ng mga tao once you release that word. Once na binitawan mo yung salita na yun, alam mo na merong mababago. Listen to me. Hindi lahat makakaunawa. Amen? Pero alam mo na merong mga tao na itinalaga ang Diyos sa grupo na iyon na kung saan ay handa na sa pagbabago. Amen? Are you with me? No? That's why balikan niyo yung mga cell groups niyo. Yung mga new cell groups niyo. Balikan niyo. Born again na ba talaga sila? Kung talagang born again sila, meron kayong makikita na bunga ng pagbabago sa buhay nila. Kayo na mga naririto, born again na ba kayo talaga? Kung talagang mga born again na kayo, patay na kayo sa laman nyo. Hindi na kayo mahihiya. Naipangalandakan sa mundo na inyong ginagalawan na si Kristo ay may plano sa inyong komunidad. See? Amen. Ang lakas natin sabihin na born again na tayo and then wala tayong ginagawa. Sa huling mga araw na ito, 2 lang ang pwede mangyari. Ano yon? Mangibabaw, yung alin? No? Yung mga tao na kung saan ay meron tunay na pagsunod sa Diyos o makita natin na walang totoong pagbabago sa ating komunidad. Amen. Kaya nga, ang masama ay lalo magpapakasama. Ang mabuti ay lalo magpapakabuti. Ang banal ay mas lalo magpapakabanal. Amen? Ang tanong, sino ang magpapasimula? Hindi ba dapat tayo? Tanungin ko kayo, mahirap ba? Mahirap ba? Come on. Mahirap po ba? Na sumunod sa Diyos? Yung totoo, mahirap ba? Sino nagsasabing mahirap? Taas ang kamay. Sino nagsasabing madali? Taas ang kamay. Sinong hindi nyo alam ang gagawin nyo? Taas ang kamay. Okay? Ibig sabihin, mahirap at madali. Pero makinig kayo. Kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng buhay mo, are you with me? No? Walang mahirap sa pagsunod. The reason kung bakit tayo nahihirapan, kasi iniisip pa lamang natin, ayaw na ng ating laman. Tama? Tama. Tama. But it's good na inamin ninyo na nahihirapan kayo.
Pero ang totoo, hindi kayo dapat mahirapan. Why? Kung si Kristo talaga ang nagmamay-ari na ng buhay nyo. Remember that. I want you to turn your Bible. Okay? In the book of Acts, chapter 13. Amen? Okay. If you are there, say amen. Look at this. Verse 17. Chapter 13, verse 16. Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel, and you who fear God, listen. Ano sabi? Men of Israel, and you who fear God, listen. May takot ba tayo sa Diyos? Anong sabi ni Pablo? Makinig. Amen? Doon sa mga may takot sa Diyos. The God of this people, Israel, chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt. And with an uplifted arm, He led them out from it. For a period of about 40 years, He put up with them in the wilderness. When He had destroyed 7 nations in the land of Canaan, He distributed their land as an inheritance, all of which took about 450 years. Verse 20. After these things, He gave them judges until Samuel the prophet. Then they asked for a king. Anong hiningi nila? Hari. They asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. Ilang taon na naghari si Saul? 40 years. Look at here, verse 22. After he had removed him, are you ready? After he had removed him, sino ang inalis? Si Saul. He raised up David to be their king, concerning whom he also testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. You know what is this? Everybody look at me. 2 weeks ago or last week nung binigay sa akin ito ng Panginoon, sabi ko, wow. Yes, sinabi ko yun. Wow. No? Hindi ibig sabihin na ngayon ko lang nabasa to. But for me, no, hinayaan ng Diyos na maituon ang aking puso't isipan sa bersikulo na ito. Why? It's because I know na meron siyang nais na sabihin sa akin. First, let me tell you this. Are you ready? Sabi dito, after he had removed him, he raised up David. Tama ba? Anong ginawa ng Diyos? Hinubog niya, hinirang niya si David para maging susunod na hari. Malinaw ba? Now, listen to me. No? Nung sinabi ng Diyos, He raised up David, I believe, si David ay dumaan sa proseso. Tama? But you know, ang problema sa ating mga Kristiyano, alam na natin ang salita ng Diyos at pangako ng Diyos na tayo mga anak ng Diyos. Ang problema natin, gusto natin lagi ng shortcut lang.
Ayaw natin ng proseso. Ano ang proseso? Yung hinuhubog ka, hinuhulma ka ng Diyos para ikaw ay kanyang maging anak. Why? Dahil kung minsan, alam mo na in advance na masakit magpahubog sa Diyos. But you know, hindi natin pwedeng pasubalihan ang sinasabi ng Biblia. He raised up David. Tama ba? In verse 21, nung humingi ang mga tao ng hari, ibinigay niya ito. Ano ang pagkakaiba na ibinigay niya sa siya mismo ang humubog nito? Malaki. Malinaw? Malinaw. Makinig kayo. Sa mga may asawa, naniniwala ako na nanalangin kayo, nanalangin tayo na isang araw pagkakalooban tayo ng ating mga magiging lifetime partner. Tama ba? Tama ba? Ano ang ginawa mo? Naghintay ka bago dumating sa'yo. Tama ba? Naniniwala ka sa tamang panahon, listen to me, sa tamang panahon, hinuhubog ng Diyos yung iyong magiging kapartner bago niya to ibigay sa'yo. Amen. Amen. That's why I hope and pray na maging ang mga kabataan dito, alam nyo ang salita kung paano maghintay. Alam nyo yung salita kung paano maghintay. Saan? Sa inihahanda ng Diyos para sa inyong mga buhay. Are you with me? Hindi merong pogi dyan nagpakilala sa inyo, pogi. Diba? Sagot na kagad. Ibibigay mo na yung matamis na oo. I tell you, I hope and pray na hindi tayo ganyan. Amen? Please, I hope and pray. No? Why? Mag-isip ka. Tama po ba? But look up. No? Anong sabi rito? No? In verse 21, they asked for a king. Humingi ang bayan ng Israel ng hari, at ang sabi, and God gave them Saul. Ibinigay ng Diyos si Saul. Why? It's because humingi sila. Pero in verse 22, after he had removed him, he raised up David to be their king. Tama ba? Hinubog niya si David para maging susunod na hari ng Israel. And look at this. Sabi rito, concerning whom he also testified and said, I have found David, the son of Jesse. Sino ang nagsabi? Ang Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? I have found David. Amen. Anong sabi? Natagpuan ko si David. Are you here? No, are you listening? Tapos na ba ang Sunday school? Tapos na? Tapos na? Then, ibalik mo ulit sa room. Okay? Pakibalik niyo ulit sa room. Pia, you go inside. And para sa inyo, please, mag-focus kayo rito. Amen. Okay? Sabi dito, after he had removed him, he raised up David to be their king, concerning whom he also testified and said, I have found David, the son of Jesse. No? Nakita niya, natagpuan niya si David.
Ano ngayon kung natagpuan niya si David? Now look at the criteria here. Sabi dito, no, a man after my heart. Yun ang dahilan, no, sa sinasabi ng Diyos na nakita niya si David. Sino si David? Ano ang criteria na meron si David? A man after his heart. Hello? Ang